Panoorin po natin at pakinggan po natin ang kabastusan po ni Maharlika Boljakera kay BBM at sa First Lady. Tapos mamaya po pag-usapan natin. Hindi ko alam kung kakayanin yung mga pinasasabi niya dito, no? Pero grabe po talaga yung bunganga niya dito. Eto na po. Buwa ka na Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buwa ang ina mo billion times. Lisa Araneta Marcos aka Butod, Mudlo, Putot, Polboronic, Nicotina, lahat na. Hindi ka magwawagi. Buwa ka na mo trillion times. Kung gaano karami ang ninakaw mong pera at pagkukolekta mo sa Bureau of Customs, sa smuggling, lahat, ganyan karami ang gusto kong mura na ibato sa'yo. Kulang pa yan. At kahit pumantay na ang paa mo, kung may chance lang ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggang-bongga sa lahat ng kababuyan, pagnanakaw, paglalapis, pagbawalang iya mo sa Pilipinong isang malaking demonyong ipinanganak ka sa mundong ito na binudol nyo lahat ang Pilipino. Umasa ang Pilipino nung ako'y umattend May 7 na final dyan sa Soler. You know that? Narinig kong tumatangis ang taong bayan na lumalapit sa akin, Miss Maharlika, sana po magkatrabaho na kami pag naging presidente na si Kuting. Hanggang ngayon, nag-e-echo sa akin yan. Ayun. Napanood po natin, napakinggan po natin, nadinig nyo. Grabe, no? Below the belt, ad hominem, profanity, at saka punong-puno ng galit, no? Punong-puno ng galit yung puso ni Maharlika Boljakera. Yung napakinggan ko sa kanya ay hindi pambabatikos dahil mahal niya ang bayan, dahil may nakikita siyang mali ang ginagawa ng admin ni BBM. Yung nakikita ko na sa kanya ngayon ay pagbubunganga dahil galit na siya, no? Galit na parang personal ang pinaghuhugutan at hindi yung galing sa pagmamahal or concern sa bayan, no? Ang problema kasi kay Maharlika, marami siyang bintang, marami siyang sinasabi. Narinig ko yung salitang pagnanakaw no? Or magnanakaw. Marami siyang sinasabi ganun, pero puro akusasyon. Wala siyang pinapakitang matinong pruweba at hindi niya dinadala sa korte, no? Kung puro ganyan, kagaya nung sinasabi niya lagi, kinukuda niya lagi na pulburon, no? Pulburon video. Pero never naman niya pinakita yung pulburon video. Then later on, kung hindi ako nagkakamali, umamin siya na wala sa kanya yung pulburon video at hindi pa niya napanood yung pulburon video. Pero kumuda siya ng kumuda about pulburon video. Pero wala silang naipakita. So, paano mo pagkakatiwalaan ang integridad at kredibilidad ng isang Maharlika Boljakera, no? Tayo namang mga kakamping, tayong mga Pilipino, kung may mga accusations sila, yung mga DDS na yan, gusto rin natin malaman kung totoo. Pero kung puro accusations lang at hindi nila dinadala sa korte, hindi nila mapapatunayan sa korte, or wala silang pinapakitang solid evidence, no? Paano tayo maniniwala, no? Ako personally, hindi ko sinuportahan si BBM nung eleksyon at hindi ko siya talaga gustong maging Pangulo. Si Atty. Leni Robredo ang gusto kong maging Pangulo dahil nakita ko yung plataforma ni Atty. Leni, malinis, maayos, realistic, at kapanipaniwala, doable, no? Hindi exaggerated, hindi pangakong mapapako, hindi pambubudol sa madaling salita, no? Realistic. At saka nakita ko yung track record ng Atty. Leni, malinis din, maayos, no? Sa lahat ng tumakbo, siya yung pinakamaayos at para sa akin siya yung pinakamagaling. At kung ako'y papipiliin, sa Atty. Leni ulit ang pipiliin ko. Pero si BBM po yung nakaupo ngayon, no? Meron mga speculation at mga haka-haka na hindi naging malinis, no, ang eleksyon ng 2022. Pero sa ngayon, kung nandyan si BBM, no, at mayroong mga gantong kagaya ni Maharlika Boljakera na hindi naman tama ang ginagawa sa akin pong palagay, hindi na tama ang sinasabi at inilalabas sa bibig na punong-puno ng galit, siguro mga BBM supporter, mag-pushback kayo, no? Kasi ganyan din yung ginawa niyan kay Atty. Leni noon Grabing pambabalahura at pangungutyanan, no? So nasa sa inyo na mga BBM supporter, kaming mga kakamping, siguro pwedeng dumating kami sa point na ma-appreciate namin yung magagandang polisiya ni BBM, no? Pero may reservation kami. Pero para sa akin, yung ginagawa niya sa West Philippine Sea, okay yun, no? Pero hindi nun mababago yung naranasan namin, no? Nung panahon ng kampanya, yung naranasan ni Atty. Leni sa mga troll na sumusuporta kay BBM, hindi namin makakalimutan yon. And very much like I said, I will still choose Atty. Leni, no? And I think yung mga kakamping, si Atty. Leni pa rin ang pipiliin. Pero yung ginagawa ni Maharlika Boljakera at ng iba pang DDS vlogger, no? Mga vlogger, may kagayang pananaw nito ni Maharlika Boljakera, yung ginagawa nila kay BBM, siguro responsibilidad ng mga BBM supporter na mag-push back, no? May mga narinig akong neutral at mga nagsasabi na kung patatalskin si BBM tapos papalit sa ganito, wag na lang, no? Parang mas gugustuhin pa nilang si BBM ang manungkulan, manatili dyan, wag lang pumalit yung isa, no? Ako naman, okay lang sa akin na matanggal si BBM basta ang papalit sa Atty. Leni Robredo. Pero kung hindi mangyayari yon,
Eh siguro nga, okay na lang din na nandyan si BBM. Kesa naman sa, alam niyo na, maraming akusasyon ng mga DDS. Pero kailangan nilang patunayan ito. Dahil mawawalan ng saysay lahat ng ganyang kuda nila na punong-puno ng galit at yung mga akusasyon nila na hinuhubog nila ang public opinion para sumang-ayon sa kanila at magalit kay BBM at sa First Lady, no? Kung hindi naman nila mapapatunayan yung mga akusasyon nila na ginagamit nila para magalit ang mga tao, eh wala, masisira ang pangalan ni BBM, no, First Lady, magagalit ang mga tao. Pero ang mga ito, walang napatunayan, 'di ba? Grabe yung mga binitawang salita ni Maharlika. Duduraan, nikotina, polboroni, kung ano-ano pa. Hindi mo makakain yun eh. Ayun na yung mga ad hominem, profanity, below the belt, pamemersonal, galit, no? Ang pathetic lang, no? Natignan ng mga ito dahil sila yung nagluklok kay BBM. Tapos ganyan sila kabalahura kay BBM ngayon. Ang pinagtataka ko, bakit hinahayaan ng First Lady na ganyanin siya ni Maharlika Bolchaquera? Siguro naman pwede siyang umaksyon dyan, ano? Dahil somehow, private citizen pa rin siya. Ako siya ng presidente, yes, pero wala naman siyang posisyon sa gobyerno eh, di ba? Yun yung po yung pagkakaalam ko. Pero ewan, bakit pinapayagan? Anyway, sa atin, wala namang problema eh kung magbanatan kayo eh. Pero nadadrag ang pangalan ng bansa, ang imahe ng bansa, no? Nagiging negatibo sa international community. For sure, nakakarating ito sa mga dayuhan, no? Lalo na sa mga dayuhang namumuhunan. What if makita nila ang video ni Maharlika Bolchaquera at paniwalaan nila ang mga pinagsasabi nito? Sa palagay nyo, mag-i-invest pa ba ang mga foreign investors sa Pilipinas? Pagkakatiwalaan pa ba nila si BBM? Na ganung sariling constituent ni BBM, sariling kababayan ni BBM at ng First Lady, eh kung basasin sila at babuyin sila, eh wagas, no? So, paano makakakuha ng respeto ang Pilipinas, ang mga pinuno ng Pilipinas sa mga dayuhan, lalo-lalo na sa mga investors? Kung dinedisrespect mismo ng mga Pilipino na kagaya ni Maharlika at iba pang DDS, si BBM, no? Nang ganyang kalala. Yung mga narrative nila ng mga DDS, yung mga sigaw nila sa kanilang mga rally, mga prayer rally nila, yung kanilang mga panawagan, alam nyo, nakikita ko po sa mga comment section, sinasabi nila, mga uri yun ng pagre-rebelde, sedition, yung mga panawagan na ihiwalay ang Mindanao, yun ay destabilization, no? Na gustong magulo ang Pilipinas. Yun po yung nakikita ng mga tao. At evident yan sa comment section. Dati, may mga sinasabi na ugong-ugong daw na magkakaroon ng pag-aaklas or magkakaroon ng pagbaliktad ang AFP, ang PNP. Yung mga ganong balita na sinasabing ugong-ugong, eh galing sa camp ng mga yan, no? Na sinasabing magkukudita, eh wala namang nangyaring kudita, no? Pero yung mga ganyang tila insinuation, no? Eh pwedeng mag-cause po ng kaguluhan sa bansa. Di ba galit na galit yung mga DDS na yan sa mga nagrarally? Tinatawag nilang makakaliwa, nire-red tag nga nila eh, no? Tinatag nila as communist, rebelde, NPA. Pero bakit ganyan sila ngayon? No? Kaya talagang double standard yung mga yun eh. Hypocrite, double standard, pretentious. Yan po yung mga yan. No? So, mga BBM vloggers at BBM supporter, ewan ko na lang, no? Kayo na humusga. Kung hindi kayo magpo-pushback dito, eh talo kayo. Sa totoo lang. So, yun lang. Ano pong masasabi niyo mga kababayan? Comment down below at huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.